Yan guys, sa pagtitipid ko ng kuryente, ang ginagamit ko na lang itong maliit na electric fan. Walang konsumo ito dahil sinacharge lang to ay magkakaroon ka na ng hangin. Yan, kaya yan guys, wala kasi ako electric fan dito dahil andun ginagamit ng anak ko sa taas. Yan guys, inakyat na nila ang dalawa kong electric fan, wala na ako electric fan. Kaya ito na lang ang pinagtsatsagan ko kahit paano mahanginan ako. Kaya yun guys, welcome to my vlog. Itong mga namumuno natin sa ating bansa na ginaguna ang ating bansa. Talagang wala na talagang pag-asa ata itong gumanda ang ating bansa. Lahat na, pinabayaan na nila, pati kuryente natin ay tumaas ng tumaas. Hindi natin alam kung paano nangyayari yan. Kawawa naman yung mga nagbayad ng mga malalaki ng bill. Wow, kagaya sa akin, kababayad ko lang po ng malaking bill ko. Ayaw ko naman kasi maputulan. Kasi importante sa akin ang may hangin kahit papaano na makalanghap ako ng hangin. Ay sa maputulan ako, magdudusa ako ng kainit-init mga guys. Kaya maawa naman kayo. Diyan, yung mga namumuno, wag naman yung isabay yung ating kuryente sa ating pagtataas ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Sana naman po, bigyan nyo ng awa ang ating mga kababayan. Nakaawaan ninyo. Hindi yung kayo lang ang masarap ang buhay sa ating bansa. Puro pares lang naman tayo ay namumuhay din at tao nga puro parehas din mapupunta sa lupa. Dapat wag natin apihin ang atin mga mamamayan sa atin bayan. At kaawa-awa talaga ang mga mahihirap talaga sa mga mayayaman dahil ang mga mayayaman marami ng pundo yan. Ang mahihirap araw-araw isang tuka, isang kahig para maghanap buhay sila. Para may kainin sila sa pang araw-araw. Minsan wala pa ngang kita, kaya walang isasaing, walang iuulam. Tapos ganyan naman ang gagawain. Tinaas na naman ang ating kuryente. Ano na lang yun, hindi na nga makabili ng bigas. Tapos itataas ang kuryente. Talaga naman, nagsabay-sabay na ang problema natin sa atin bansa. Ito na yung sunod-sunod ang mga sunog. Nawala na talaga, nakakaawa na, lugmok na tayo. Iyan na lang ang atin. Sana mapansin ang atin bansa na naghihikahos sa kahirapan. Hindi na maganda yung takbo. Sa aking pananaw, hindi na maganda. Kasi hirap na yung tao, maghanap buhay. Hirap na po. Wala talaga, pag mahihirap, lalo kang naghihirap. Pag mayayaman, lalo kang yumayaman. Lalo na sa atin mga kinakaukulan, siyempre, mabuti sila ang lalaki ng mga sinisweldo. Diba? Ay paano itong mga mahihirap, mga vendors lang, wala naman mga sinisweldo. Kapag hindi nagtinda ay walang kakainin. Ang mga anak nun, paano na yung kakainin? Gagatas ng mga maliliit na bata. Yan ang number 1 na kaawa-awa at mga senior. Yan ang nakakaawa sa ating bansa ngayon. Ang hirap ng kalagayan talaga. Mainit na, nagsabay-sabay na yung mahirap ng atin mga nadadanas ngayon. Mainit, minsan di na kumikita sa pagtitinda dahil sa sobrang mahal ng mga paninda. Yan, tapos magbabayad pa tayo ng mga kuryente natin na mga nakamamahal. Paano na lang tayo niyan? Kaya okay, welcome to my vlog. Sana naman mapansin na yan. Agapan agad, unang-una ang kuryente. Tapos sa pangalawa, yung mga pangunahing bilihin ay tingnan nila. Pangatlo, yung gasolina, sana ibaba pa. Malaki pa po yun, mataas pa po yun. Talagang maghihirap pa yung tao doon. Hindi pa po sapat. Dahil hindi naman pantay-pantay tayo ang mga buhay natin.
Mga mahihirap, mga mayayaman, hindi naman pantay. Yung mga mayayaman hindi masasaktan. Dahil mayayaman na yun, mararami ng pera yan. May mga pundo na sila. Ang mga naghihirap, yan ang mga nasasaktan. Ang mahihirap pa naman yung marami. 'Di ba? Marami ang mga mahirap. Paano na lang pag nag-eleksyon, sino ang mga boboto pag mga natigok lahat ang mga mahirap? Wala na. O, kayo magbobotohan kung sino mananalo sa inyo. 'Di ba? Yan. Kaya ako na-high blood talaga ako pag naalala ko yung bill ko na binayaran na napakalaki. Na halos mag-triple. Sabi ko nga ganun, bakit ganun? Napakataas ng bill ko. Yan. Hindi naman ganun ang binabayaran ko mula nung mga nakaraang taon. Mga yung si Duterte pa, bumaba po ang kuryente. Yan po, maganda po yung talaga yung buhay pa ng mga tao nung araw. Talagang hindi pa nahihirapan kahit papaano ay maginhawa. Kasi takot yung tao magtaas ang kanilang paninda Dahil isang lang talaga ng ating presidente na si Duterte nung araw, takot na yung tao. Talagang maganda, madisiplina talaga. Disiplinado ang tao nung araw. Ngayon, nadidisiplina ba? Hindi po. Hindi po nadidisiplina, pati mga nagdinegosyo ng mga malalaki. Walang pakundangan kung magtaas. Wala silang pakialam sa mundo kung mapapamahal yung bumibili. Wala po talaga. Kaya yan mga guys, sana po mapansin po itong problema natin ng ating bansa. Napakalaki-laki talaga ng problema natin. Darating ka ng bahay, sobra na mainit dahil sa nagtitipid nga tayo ng kuryente, hindi agad tayo nagbubukas ng ng ating mga aircon. Dahil pag nag-aircon pa tayo, lalo pa po, hindi na natin mabayaran dahil mataas na po. Ayan po yung nangyayari. Kaya nagtiyaga na lang tayo sa mga ganitong electric fan. Ayan O, tinan mo, electric fan ko. O, di ba? Nagtiyaga na lang ako kahit sobrang mainit. Basta ang importante may masasagap akong hangin. Sa susunod, ganito na lahat ang electric fan. Wala nang gagamit ng kuryente. Pag tumaas pa talaga yung kuryente, talagang ewan ko lang, nanadya na sila. Talagang na yan. Iba ng usapan yan. Alboroto na talaga ang mga tao. Yan po. Thank you so much. Welcome to my vlog. Ingat po ang lahat. Kahit hapon na, mainit pa din ang panahon. Yan po. Alam mo, nakailan ligo na ako ngayon. Nakadalawa na. Sa init. Talagang matindi ang init. Hindi natin alam kung may mangyayari sa ating kalusugan dahil sa sobrang init. Ayan po. Kaya sa mga high blood dyan, lagi nyo kadikit ang inyong mga maintenance high blood. Huwag nyo kakalimutan. Baka tayo high blood rin. Ako nga, ang aking high blood, tatlo na tablitas para ako'y kahit mainitan, hindi tumasok ang aking dugo. Tinitiis ko lang yun kasi para naman humaba-haba pa yung buhay natin. Ayan po. Thank you so much. Bye-bye po. Ingat ang mga anak ko. Thank you so much. Bye-bye.